Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Pag umapawin mo ang awit dito sa puso ko. Pag umapawin mo ang pagsamba, Pag umapawin mo ang pagsamba, nakalaan sa'yo. nakalaan sa'yo. Sa gitna man ng pagsubok, Sa gitna man ng bagyo, sa gitna man ng bagyo, ako'y may awit at pagsamba para sa'yo. Once again, with all your heart, sing to God. Pag umapawi mo ang awit dito sa puso ko. Pag umapawin mo ang pagsamba, pawin mo ang pagsamba, nakalaan sa'yo. Sa gitna man ng pagsubok, sa gitna man ng bagyo, ako'y may awit at pagsambang para sa'yo. Once again, with all our hearts, sabihin natin ang sabay-sabay. Pag umapawin mo ang awit dito sa puso ko, pag umapawin mo ang pagsambang nakalaan sa'yo. Sa gitna man ng pagsubok, sa gitna man ng bagyo, ako'y may awit at pagsambang para sa'yo. For the very last time, pag umapawin mo ang awit dito sa puso ko. Pag umapawin mo ang pagsamba, nakalaan sa'yo. Sa gitna man ng pagsubok, sa gitna man ng bagyo, ako'y may awit at pagsamba para sa'yo. Ito po ba ang design ng ating mga puso? Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah! We want to be in your presence alone, Lord. Only in your presence, oh God. Only in your presence. Sabay-sabay po tayo umawit sa Panginoon. Hallelujah! Ipadama po natin sa Diyos ang ating pagmamahal. You know that I love you. You know that I love you. You know that. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart, Lord. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Shout, Jesus, you are the Savior. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you, Lord. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words These words are from my heart. These
Lord my God, how great you are. Oh Lord my God, how lovely is your dwelling place. From the rising of the sun till the time that it goes down, your name, oh Lord, your name, oh Lord, I will pray. Once again with all your heart, oh Lord my God, oh Lord my God, how great you are. Oh Lord my God, oh Lord my God, how lovely is your dwelling place. From the rising of the sun till the time that it goes down, your name, oh Lord, your name, oh Lord. Ito po ang aming tugon sa iyo, Panginoon. I will pray. I will praise you, Lord. I will praise you and love you with all of my heart. I will sing your praises with all of my mind. Even when the sun's not shining, The sun's not shining, even when my heart's in pain, your name, oh Lord, your name, oh Lord, I will praise. Oh Lord my God, oh Lord my God, how great you are. Oh Lord my God, oh Lord my God. how lovely is your dwelling place. From the rising of the sun till the time that it goes down, your name, oh Lord, your name, oh Lord, I will praise. I will praise you, Lord. I will praise you and love you with all of my heart. I will sing your praises with all of my with might. all of my might. Even when the sun's not shining, even when my heart's in pain, your name, oh Lord, your name, oh Lord, I will praise. I will praise you. I will praise you and love you with all of my heart. I will sing your praises with all of my might. Even when the sun's not shining, even when my heart's in pain, your name, oh Lord, your name, oh Lord, I will praise. Kayo lamang po ang umawit sa Panginoon. I will praise you and love you With all of my heart, with all of my heart. I will sing your praises. your praises with all of my might. with all of my mind. Kahit hindi sumikat ang araw, Even Panginoon, when the sun's not shining, even when my heart's in pain. ito po ang aming tugon. Your name, oh Lord, your name, oh Lord, I will praise. I will praise. Once again with all your heart. I will praise you and love you with all of my heart. I will sing
pwede bang pakituloy ang organ, Kuya Ariel? So please, tayo manalangin. Panginoon Diyos, ngayong umaga, iisa po ang aming layunin sa banal na templong ito. Ikaw ay sambahin, ipadamahin ang aming pagmamahal at pagpaparangal sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, sa katapatan mo. At ngayong umaga, malaya ka po namin pinagagalaw, pinagsasalita, pinakikilos sa aming kalagitnaan. Gawin niyo po ang loobin niyo, Panginoon, ngayong umaga. At habang kami nananambahan, makita niyo po ang aming mga puso'y malinis, walang dungis sa iyong banal na harapan. Kaya kung minakikita kang kasalanan, pagkukulang, pagkakamali sa aming puso at isip, alam ko po, O Diyos, sapat ang iyong mapupulang dugo upang pauwiin at tugasan ang lahat ng aming karumihan. At habang kami, O Diyos, ay nakadulog sa iyong banal na harapan, hayaan mo, Panginoon, malakas at mahigpit namin maramdaman ang pagyakap ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Magsalita ka po ngayong umaga sa mensahe na gusto niyo po iparating sa aming mga puso. Tantangin dalangin ko, habang kami nagsasalo-salo sa iyong mensahe, langisan mo ang aming tinig, ang aming pandinig, ang aming isip at puso. Maliwanag po namin at malino namin marinig ang iyong salita ngayong umaga. At ang mga salita aming gawin mong dahilan upang magpanibagong antas sa aming pagmamahal, ang aming paglilingkod at pagsamba sa iyong banal na harapan. Patuloy ko pong inaamin, O Diyos, hiwalay po ako sa iyo, wala akong magagawa. Panginoon, kayo po ang aking Diyos, kayo ang aking Master, kayo ang dakilang guro, kayo po ang magturo, Panginoong Hesus. Itago niyo lang po ako sa krus ng Kalbaryo at ang kaluwalhatian mo mahayag sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo ang bawat salita na aming bubulay-bulayin at tunay maging kaaliwan ito sa bawat isa sa amin. Panginoon, maingat ko pong ibinabalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng umiibig na tapat sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen, Amen and Amen. Praise God, praise God. At bago po ako magsimula, una sa lahat, pinasasalamatan ko po ang dakilang Diyos. Pangalawa po, ang ating minamahal na Pastora Ani sa muling pagpapahiram ng pulpitong ito na sa kanya pinagkatiwala. Salamat po, mahal na Pastora, sa privilege na makapagturo ngayong umaga. Ang nais ko pong iwanang maiksing katuruan na nais ko pong pag-aralan natin ngayong umaga ay patungkol po sa true repentance. A true repentance that acceptable and pleases to God. Ako po yung naniniwala, bagamat tayo mga anak ng Diyos, meron pa rin tayo mga bagay, mga behavior, attitude na dapat i-correct ng Diyos sa ating mga puso at buhay. Amen po ba? Ako po, ina-admit ko bilang lingkod ng Diyos, bilang manggagawa ng Diyos, aminado po ako sa Diyos, marami pang dapat akong itama. Marami pang dapat i-correct ang Diyos sa aking behavior, sa aking attitude as a servant. And I know and I believe, lahat po tayo na mga anak ng Diyos, umamin po tayo, marami pang dapat i-correct ang Diyos sa ating mga pag-uugali. Amen po ba? At ngayong umaga, pag-aralan natin ang totoong pagsisisi na kinalulugdan at katanggap-tanggap sa paningin ng buhay na Diyos. At ito po yahanguin natin sa Psalms 51, beginning verse 1 to 10. Sinulat po ang aklat ng awit 51, matapos po magkasala si King David ng covetousness, adultery, and murder. Maaari nabasa natin sa 2 Samuel chapter 11 na isang araw po ng buhay ni King David habang ang kanyang mga tauhan ay nasa labanan, si Haring David ay nasa taluktok ng palasyo, nagliliwaliw, nagpapalamig marahil, at mula sa malayo, nakita niya isang napakagandang babae na ang pangalan ay Bathsheba, naliligo sa batis. At ang sabi ng Bible, napakagandang babae ni Bathsheba. Si Bathsheba po ay asawa ng kanyang kawal na tapat na si Urias o si Uriah. At dahil po hari si King David, magagawa niya lahat ng bagay. Nakapasok sa kanyang puso ang masamang pagnanasa. Ipinakuha niya ang babaeng si Bathsheba sa kanyang kawal. At dahil nakapasok sa kanyang matinding pagnanasa, sinipingan niya ito. Matapos sipingan, nagdalang tao. At nang magdalang tao ng problema na si King David kung paano niya
malulusutan ang ginawa niyang kasamaan sa paningin ng Diyos. Ang ginawa niya, inutusan niya ang kanyang kawal na dalhin sa labanan, sa unahan ng labanan, si Urias para mapatay ng mga kalaban. At yun po nangyari. Nangyari ang kanyang masamang balak. Napatay po ng mga kaaway si Urias na asawa ng kanyang sinipingan. At akala niya tapos na ang kanyang ginawang kasalanan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng kanyang mga mamamayan. Pero sabi ng Bible, nailihim ni David sa kanyang nasasakupan ang kanyang ginawang kasuklam-suklam. Pero ang sabi ng Bible, nakita siya ng Diyos. At ang sabi ng Bible, naging kasuklam-suklam ang ginawang ito ni David sa paningin ng Diyos. Kaya ngayong umaga, pag-aralan natin ang patungkol sa true repentance o pagsisisi. Sabi po rito, tiningnan ko po sa Webster Dictionary ang kahulugan ng repentance. Sabi po ng Webster Dictionary, repentance means the action or process of repenting especially for misdeeds or moral shortcomings. Sabi po ng Webster Dictionary, ang pagsisisi daw po ay gawi o proseso ng pagsisisi sa lahat ng kanyang ginawang mali o mga kakulangan. Yan daw po ang ibig sabihin ng repentance sa Webster Dictionary, gawi o proseso ng pagsisisi sa mga bagay na ginagawa nating mali o mga kakulangan sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. At sabi po rito, repentance was the first step on the path of redemption. Ang pagsisisi daw po ay unang hakbang patungo sa daan ng katubusan. Tama po. Ang Panginoon po, tinubos tayo sa krus ng Kalbaryo nang ibigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Pero magkakaroon yun ng bisa kung dumating ang araw at oras na isang araw, lumapit ka sa Panginoon, nanikluhod, at ikaw'y nagsisi at inamin mo makasalanan, at buong puso kang humingi ng kapatawaran, at itinama mo ang buhay mo sa harapan ng Diyos. Yun po ang repentance. Doon pumapasok, kasama ka sa pagkakatubos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong umaga, ngayon po bang umaga nakikinig ho tayo? Repentance was the first step on the path of redemption. Magiging bahagi ka lang ng katubusan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo 2,000 taon nakakaraan. Kung dumating ang pagkakataon sa punto ng buhay mo na inami mo ikay maruming basahan at na ikay nagsisintunay, doon pumapasok, ibinabahagi mo, ibinibilang mo ang sarili mo sa mga tinubos ni Kristo. Amen po ba? Ang totoong Church of Christ o Iglesia ni Kristo ay mga kalipunan ng mga tao na dumating ang punto ng kanyang buhay, siya'y nagsisi ng tunay at wagas sa Diyos. At ipinabago niya ang kanyang buhay. Ginawa niyang Lord and Savior ang Panginoon. Yun po ang Church of Christ o Iglesia ni Kristo. Mga kalipunan ng tao na nagsuko, nagsisi ng buhay ng mga ginawang kasalanan sa Diyos at ginawang Lord, ginawang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Yun po ang mga followers of Christ o Church of Christ na sinasabi ng Biblia. Mga nagsising tunay sa kanilang mga ginawang kasalanan at ginawang Lord and Savior ang Panginoong Hesus. Kaya po, kung hindi mo pa naghaganap ang totoong pagsisisi ng kasalanan sa harapan ng Diyos, malungkot man sabihin, hindi ka kasama sa mga tinubos ni Kristo. Mangyayari lang ang katubusan o redemption of Christ kung ikay humakbang isang araw ng buhay mo, lumapit ka sa Diyos, buong pagpapakumbabang inami mo ikinagkasala at humingi ka ng tawad sa Kanya. Doon lang papasok na kasama ka sa mga tinubos ni Kristo. Ngayon po, may dalawang bagay po ang pagsisisi. 2 kinds of repentance. Una, internal. Pag sinabing internal, ano po internal? Panloob. Pag sinabing panloob, yun ang sinasabi ng Bible na wholeheartedly. Sabihin nyo nga po, wholeheartedly. Sa Tagalog, buong puso. Buong puso. Talagang taimtim at buong puso kang nagsisi ng kasalanan mo. Yun po
ang totoong repentance sa paningin ng Diyos. Pangalawang kinds o uri ng pagsisisi sa harapan ng Diyos. Pangalawa po, external. Ano yung external? Panlabas. Ano yung panlabas? Mga pakitang tao. Mababasa natin sa Old Testament ng Bible, ang mga Hudyo, mga Israelita, kapag nagkakasala sa Diyos at nagsisisi, ang ginagawa lang ebidensya na sila po'y nagsisisi sa ginawang kasalanan sa Diyos, ang ginagawa ng mga Hudyo, nagsusuot po ng damit na sako, naglalagay ng abo sa ulo, nananangis, nag-aayuno. Yun po ang tradisyon ng mga Hudyo nung lumang tipan. At yun po'y ebidensya na sila'y nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanilang ginawang kasalanan sa Diyos. Nung lumaon, okay yun. Pero po mababasa natin sa aklat ng Joel chapter 2, beginning verse 12 to 13. Ang paglalagay ng abo at pagsusuot ng sako bilang pagpapakumbaba sa Diyos ay naging traditional lamang nang dumating ang panahon. Ibig sabihin, naging external, naging pampakitang tao lamang, panlabas lamang ang ginawang pagsisisi ng mga taga-Israel na hindi kinalugdan ng Diyos. Kaya kung babasahin natin ang Joel chapter 2, verse 13, o verse 12, sa English version ng King James, sabi ng Diyos, rend your heart and not your garments. Rend your heart. Dahil nakita ng Diyos na ang kailang pagsisisi hindi wagas, external lamang, pakitang tao lamang. Kaya ang sabi ng Diyos, ang inyong punitin ay ang inyong mga puso, hindi ang mga sako ninyong suot, sabi ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto natin maging please at acceptable ang ating pagsisisi sa anumang karumihan, kasalanan ng ating ginawa sa harapan ng Diyos, dapat po ang ating pagsisisi ay internal. Amen po ba? Wholeheartedly. Hindi external o pakitang tao lamang. Dapat kapag tayo nakakumit ng kasalanan, ang puso mo ang napupunit, ang puso mo ang nababasag, hindi pakitang tao lamang sa Diyos. Kaya sa Tagalog ang sabi, magsisi kayo ng buong puso at ng taimtim. At hindi pakitang tao lamang, sabi ng Joel chapter 2, verse 13. Nawa po ang ating ginagawang pagsisisi na kapag tayo nagkakamali, nagkukulang sa Diyos, ay internal repentance. Wholeheartedly. Ngayon po, meron po akong 5 bagay na nais kong iwanan ngayong umaga. Ayon po sa ginawang dalangin, prayer, ni David sa aklat ng awit 51. Matapos siyang magkaroon ng kasalanan ng covetousness, adultery, and murder. Nilikha niya ang awit 51. At makikita natin, ano ba ang ebidensya? Brother Nestor, may ebidensya ba ng tunay na pagsisisi sa harapan ng Diyos? Na siya nagiging katanggap-tanggap at nakalulugod sa paningin ng Diyos, meron po. Tingnan natin ang Psalms 51. Ang una po, na uri ng klase o totoong pagsisisi, nakatanggap-tanggap at nakalulugod sa paningin ng Diyos. Una, expressing and showing humility towards God. Ano ibig sabihin to? Sabi po ng awit 51, kung meron tayong mga Bible, ating buksan. Psalms 51, verse 1. Ano sabi ni David, ni Haring David, matapos siya magkasala? Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos. Sang-ayon sa iyong kagandang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Ano sabi niya sa verse 1? Ako'y kaawaan. O Lord, have mercy upon me. And blot out my iniquities. Dito po makikita natin, matapos siyang magkasala ng pangangalo niya, pagpatay, at masamang pagnanasa, nilikha niya ang Psalms 51, Panginoon, kahabagan mo ko. Panginoon, kaawaan mo ko. Linisin mo, pawiin mo ang aking kasalanan. Ano siya tang have mercy? Dito po makikita natin, matapos magkasala ni David, lumapit siya sa Diyos ng may pagpapakumbaba, ng merong humble heart. Alam niyo nakalulungkot ngayon sa ating kapanahunan? Kapag nagkakasala ang tao, walang kapakumbaba ang pagsisisi. Minsan nakapanood ng balita, news, napatay niya yung kanyang asawa, at habang siya nakakulong, in-interview siya ng media.
Hindi raw niya pinagsisisihan ang kanyang pagpatay na ginawa sa kanyang misis. Nakalulungkot ang ating henerasyon ngayon. Na yung kinukumit na kasalanan at kalikuan sa harapan ng Diyos, sa halip na magpakumbaba at tunay na magsisi, para bang nagmamalaki pa tayo sa Diyos. Pero ang true repentance, nakatanggap-tanggap at nakalulugod sa paningin ng Diyos, yung matapos ka makagawa ng pagkukulang kasalanan sa Diyos, ikay lumalapit ng may pagpapakumbabang puso sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Tama. Nabanggit nga po ni Sister Melody kanina habang siya nagpapaawit, may pagkakataon po, bumabaksak tayo sa kasalanan. Totoo po yun. Totoo po yun. Pero hindi po yun ang issue. Ang tanong po at issue, every time na ikinagkakasala at nagkukulang sa Diyos, anong ginagawa mo? Nagmamayabang ka pa ba sa Diyos na may ginawa kang mali? Dapat hindi po ganon. Dapat po, pagka alam mo nagkamali ka, nagkasala ka sa Diyos na ating sinasamba, dapat tumulad tayo kay David. Lumapit siya sa Diyos niya at nagpakumbaba siya. Humingi siya ng awa at pagpapatawad sa Diyos. Yun po dapat natin ginagawa every time na tayo nahuhulog sa kasalanan. Amen po ba? At sa ganoong pagkakataon, na ipakikita natin sa Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagpapakumbaba na tayo sising-sisi sa ating nakumit na kasalanan. Pangalawa po, na tunay na pagsisisi na tinatanggap ng Diyos at nakalulugod sa Diyos. Number 2, it includes confession and admission for whatever sins committed. Ang wagas po at tunay na pagsisisi na kinalulugdan ng Diyos, nakapaloob doon yung ating pagpapahayag at pag-amin sa kung anong kasalanan yung ating nakumit. Alam niyo po, ang isa sa pinakamahirap nating gawin, ano po? Yung i-admit yung ating kakulangan. Totoo po yun. Naturalesa po sa ating mga tao kapag ikinagkamali at ikinakompronta, napakahirap pong umamin. Amen po ba? Pero alam niyo po ba sa ating pag-admit at pagpapahayag ng ating kasalanan, doon tayo nakakalaya sa kabigatan ng loob. Pero naturalesa natin, kapag tayo nagkakasala, nagkakamali, mahirap tayong umamin. Pero po, gawin nating halimbawa si David. Totoo po, napaka-rimari-marim ang kanyang ginawang kasalanan sa paningin ng Diyos. Pero siya nagpakumbaba. Pangalawa, pinahayag ng kanyang labi ang kanyang kasalanan. At inamin niya sa Diyos ang kanyang kasalanan. Sabi ng verse 3, Awit 51, talatang 3, sabi po ni David, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Di ko malilimutan, laging ala-ala. Nais ko pong bigyan din diyan, sinabi niya, mga pagkakasala ko'y kinikilala. Ano kinikilala? Inaamin, inaako. Tayo po, naturalesa natin kapag nagkakamali, huling-huli na tayo nagkamali, panay pa alibay natin. Para tayo si Eva at si Adan. Nang sumuway sa Diyos at kinumpronta ng Diyos si Eva, ang sabi ni Eva, sa halip na humingi ng pagsisisi at tawad sa Diyos, ano ang sabi ni Eva sa Diyos? Panginoon, kasi yung ahas, tinukso po ako. Bumaling ang Diyos kay David, kay Abel, kay Adan. Adan, bakit ka sumuway? Sumagot naman si Adan, Panginoon, kasi po yung babae na ibinigay mo sa akin bilang kapartner ko, tinukso po ako. Yung ahas, hindi matanong ng Diyos kasi wala na ituturo yung ahas. Mga kapatid, yan po naturalesa natin. Noon pa man, maging yung ating unang magulang na tao, marami tayong alibay na ginagawa kapag nagkukulang at nagkakasala sa Diyos. Pero sabi po ng Biblia, ang taong nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi mapapabuti o giginhawa. Ngunit, ang nagpapahayag at nagsisising tunay ay magkakamit ng kahabagan sa Diyos. Proverbs chapter 28, verse 13. Amen po ba? Mas mainam po, totoo po. Nagkakamali pa rin po tayo, nagkakasala tayo. Pero nawa, gayahin natin si David.
Matapos tayo magkasala, lumapit tayo sa Diyos. Magpakumbaba. Aminin natin yung mga pagkakasala natin, yung ating mga pagkakamali. Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipahayag ng ating labi ang ating mga kasalanan, ang ating mga kakulangan. Sabi naman ng Biblia, ang Diyos naman po'y banal at tapat na magpapatawad at lilinisin ang ating mga karumihan. Amen po ba? Ang problema lang natin, hirap tayong umamin sa ating mga pagkakamali. Wag po. Habang ikinukubli natin yung ating ginagawang pagkakasala sa Diyos o sa kanila naman tao, lalo mong pinabibigat ang kalooban mo. Pero pag ikay nagkumpisal, umamin, makikita mo padadaluin ng Diyos yung kaginawa ng kalooban. Amen po ba? Alam niyo po, ako namamasukan sa pabrika ng tela. At yung aming mga tauhan na nag-ooperate ng knitting machine, makina na paggawa ng tela. Sa amin po, kapag ang machine operator nakagawa ng 10 yards na damage pataas, 10 yards above na damages. Kasi po ang tela, maraming tawag dyan na damage. Kapag sila nakagawa ng any kinds of damages ng fabric o tela, 10 yards pahaba, dahil sa kapabayaan, sila po ay pagbabayari ng management, 10 yards above. At dahil doon sa patakaran ng management, maraming hindi umaamin. Yung mga operator namin, pag alam niyang mahaba, damage niya, kinakatang tela kapag walang supervisor. Na itatago nila sandali. Pero yun din mismong kasamahan nila na operator ang nagsusumbong sa amin. Kaya ang sabi ko sa kanila, mahirap umamin, mga kasama, sa nagawang pagkakamali. Pero mas mahirap naman magtago ng kasalanan o pagkakamali. Kasi nakauwi ka na ng bahay, iniisip mo, baka malaman. Pero pag umamin ka, isang araw lang ang iyong paghihirap. Kasi umamin ka na. At naintindihan naman nila. Totoo, tama naman po. Habang may tinatago kang pagkukulang, pagkakamali, o lihim na kasalanan, lalo mong pinahihirapan ang iyong kalooban. Kaya gayahin natin, tularan natin si David. Nagkamali, nagkasala sa Diyos, pero maganda sa kanya, natuto siyang magpahayag, mangumpisal, at aminin ang kanyang kasalanan. Kaya po, ako'y hangang-hanga. Nung puntahan po siya sa 2 Samuel chapter 11, nakakomit siya ng kasalanan. Sa 2 Samuel chapter 12, pinapuntahan ng Diyos si David. Nabasa natin marahil yan. Sino pumunta sa palasyo? Si Prophet Nathan, na lingkod ng Diyos. At pinakumpronta niya si David. At naging matalino po si Nathan. Hindi niya dinirekta kaagad ng pagkumpronta si King David. Naging matalino siya. Ang ginawa niya, halimbawa, nagbigay siya ng kwento, mahal na hari. Meron po kayo sa isang city, no meron 2 tao, isa mayaman, na maraming kawan at bakahan. At yung kapitbahay niya, isang mahirap, nag-iisa lang ang kanyang alagang tupa. Mahal na mahal niya yung kanyang tupa, katabi sa paghiga. Pero ikaw, mahal na hari, yung mayaman, na maraming kawan at bakahan, may dumating na bisita. At ang pinaghanda niya, siya'y naganda ng pagkain ng bisita. At ang ginawa po, mahal na hari ng mayaman, sa halip na kumuha sa kawan at doon magpatay para ihanda sa kanyang bisita, ang kinuha po ng mayaman, yung nag-iisang alagang tupa ng kapitbahay na siyang pinaganda sa kanyang bisita. Nung marinig ni David yon, tumayo po siya sa kanyang trono. Patayin ng taong yan. Inapin niya ang mahirap. Galit na galit si David. Hindi niya alam. Biglang sumagot si Nathan, na lingkod ng Diyos, mahal hari, kayo po ang taong yan. Iniligtas kayo ng Panginoong Diyos sa kamay ni Saul. Ginawa kayo kayong hari. Pinagpala kayo ng lubos-lubusan. At pinaglaruan niyo ang kanyang salita. Binaliwala ang kanyang salita. At ang sabi ng Diyos, kung kulang pa mga biyayang yan, kaya pa ikang dagdagan ng Diyos sa mga blessings na yan. Pero ikaw ang sabi ng Diyos, bakit niyo binaliwala ang kanyang salita? Alam niyo na marinig ni David ang confrontation na yun na ginawa ni Nathan sa pamamagitan ng Diyos. Siya pa'y yumuko lamang. At ang sabi ni King David, I have sinned against God. Nagkasala akong tunay sa Diyos. Kahanga-hangang hari ng Israel. Nasa palasyo po si Nathan. Anytime, pwede niya ipapatay si Nathan. Sapagat kinukumpronta niya ang hari. Pero nakatutuwa sa puso. Kaya pala napili ng Diyos si David. Napaka-humble ng kanyang puso. Kaya pala ang sabi ng Bible, a man after
the heart of God, si David. Ang tao na kasunod ng puso ng Diyos. Natuto siyang umamin. Inadmit niya ang kanyang kasalanan. Nawa po, uulitin ko, totoo po, mahirap umamin sa kasalanan. Pero po sa pag-amin na ginagawa natin sa Diyos, doon tayo nakalalaya sa ating guilty feelings. Amen po ba? Amen po ba? Habang itinatago mo, kinukubli natin ang ating kasalanang ginagawa, lalo mong pinahihirap ang sitwasyon ng buhay Kristiyano natin. Gayahin natin si David. Minsan po, may napabalita sa Amerika, isang Filipina nurse. Ilang buwan niya nang inaalagaan ang isang matandang lalaki sa isang sikat na ospital sa Amerika. At ang kanyang duty na nurse na ito ay panggabi. Sa sobrang antok niya, nung magpapainom na siya ng gamot sa inaalagaan niyang lalaking Amerikano, namali siya ng kanyang in-inject na gamot na naging dahilan ng pagkakapatay sa kanyang pasyente. Hindi na po nag-imbestiga ang mga kamag-anak ng matandang lalaki. Binurol, nilibing ang kanilang loved ones. Ngunit dahil sa guilty feelings ng Filipina nurse na ito, pumunta siya sa bahay ng namatayan matapos mailibing ang pasyente. Buong pagpapakumbaba niyang katapatan niyang inamin ang nagawa niyang pagkakamali sa ospital na naging dahilan ng pagkakamatay ng kanyang pasyente. Alam niyo po, sa halip na magalit yung mga kamag-anak ng matandang lalaki, naawa sila. Dahil nakita naman nila nung buhay yung kailang magulang, inaalagaan siya ng mabuti ng Filipina nurse. Pinatawad po siya ng mga kamag-anak nung namatay na lalaki. Tingnan po natin ang pag-amin. Ang pag-amin sa kasalanan ay nagre-resulta po ito ng kahabagan sa atin ng Diyos. Amen po ba? Kaya matuto po tayo umamin. Mahirap umamin sa mga mistakes, sa mga faults, error na ating ginagawa everyday. Pero po, yun po magpapalaya sa atin at magpapagaang ng ating kalooban. Number 3 po, na true repentance na nagbibigay ng kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Number 3, there is a desire to be clean. Ang totoo pong tao na nagsisisi sa kanyang kasalanang ginawa, nagnanasa siya, nagdi-desire po siya sa kanyang puso na siya luminis mula sa karumihan. Tayo po bigising pa ngayong umaga. Ito po ang totoo at wagas na pagsisisi. Na kapag alam mo nagkamali ka at nagkasala ka, magnanasa ka sa Diyos, Panginoon, linisin mo ako. Kasi David, pag binasa niyo po ang Psalms 51, paulit-ulit niyang binanggit sa Psalms 51, Lord, cleanse me. Lord, wash me. Lord, purge me. Bakit? Naramdaman niyang karumihan na kanyang ginawang kasalanan. At dahil tama ang kanyang pagsisisi, meron siyang desire ng oras na yon na linisin siya ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa verse 2, bumalik ka sa Psalms 51. Psalms 51 verse 2, sabi ni David, linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Muli niyang inulit sa verse 7, ako ay linisin, salo ko ay hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Gustong-gusto niyang luminis sa karumihan na kanyang ginawa. Mga kapatid, tandaan po natin, lahat ng ating kasalanan ginagawa sa paningin ng Diyos, yan po'y parang maruming basahan sa kanyang paningin. Amen po ba? At kung ayaw natin na magmistulang basahan ang ating buhay sa harapan ng Diyos, matuto po tayong magpahugas at magpalinis sa mapupulang dugo ng Panginoon. Mga kapatid, kung nakakaramdam ka na ikay marumi ngayong umaga, may maganda akong balita sa iyo. Sapat ang dugo ni Jesus na itinikis sa krus ng Kalbaryo upang hugasan ka niya, upang linisin ka niya sa lahat ng karumihan na alam mong meron ka sa buhay mo. Sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, sabi ni Apostol Juan sa John chapter 2 verse 29, John chapter 1 verse 29, tingnan niyo dumarating ang kordero ng Diyos Jesus na nag-aalis at naglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. Walang ibang pwedeng maglinis sa atin. Walang anumang panlaba na pwedeng mag-alis,
maglinis ng ating karumihan, ng damit ng karumihan natin, maliban sa mapupulang dugo ng Panginoong Hesus. Amen po ba? Praise God. Nawa, magkaroon tayong desire. Every time na nagkakamali ka, at gusto mong itama ang buhay mo, magpahugas ka at magpalinis ka sa mapupulang dugo ni Jesus na natikis sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat nais ko pong sabihin sa iyo, until now, available pa rin ang mapupulang dugo ni Jesus upang hugasan ka niya at hugasan niya ako sa lahat ng karumihan na meron sa ating mga buhay. Ang isang dalisay, malinis na puso sa paningin ng Diyos, walang pwedeng itumbas sa paningin ng Diyos. Totoo po. Habang malinis, dalisay ang puso mo sa Diyos, mas lalo kang malapit sa Diyos. At ang mga blessings ng Diyos ay dadaloy sa buhay natin. The more ng ating buhay, iniingatan mo sa kasalanan. Amen po ba? Alam niyo, nakatutuwa, yung po palang mga sheep, mga tupa, ang isang karakter po pala ng mga tupa, kapag nadudumihan yung mga balahibo, yung po palang mga tupa, ayaw na ayaw yung kailang mga balahibo ay may dumi. Kaya sa kwadra po, kapag may dumi daw po yung balahibo ng mga tupa, nagkikiskisan silang isa't isa. Sapagkat ayaw ng mga tupa na marumi ang kanilang mga balahibo. Ngayong umaga, nawa, bilang mga anak ng Diyos, ingatan natin dalisay, malinis ang ating mga puso't buhay sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Pang-apat po, matatapos na po ako, true repentance, nakatanggap-tanggap at nakalulugod sa Diyos. Number 4, readiness to accept any penalties or punishment. Kapag tunay na nagsisisi sa harapan ng Diyos, handa kang tumanggap ng anumang disciplinary action mula sa Diyos o sa sinumang tao na na-offended mo. Amen po ba? Alam niyo, nakalulungkot, nababalitaan ko sa mga churches, sa mga simbahan, kapag ang pastor ay nagdi-DA, nagagalit yung mga miyembro. Mga kapatid, totoo po, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero po, ang Diyos po ay nagdidisiplina sa atin. Amen po ba? Sapagkat sabi ng Bible, mahal ng isang ama ang anak na pinapalo niya. Kapag tayo nakakumit ng kasalanan at aminado ka, tanggapin mo, dapat ready po tayo na tumanggap ng disciplinary action o ng punishment, ng naman penalties. Pumasok po ako Wednesday. Pagpasok ko po ng 2:00, may pangit na balita yung aking shifting supervisor. Nakapalitan ko po. Sabi sa akin, kapalitan ko supervisor, pare, meron kayong mali na ginawang JO. Kasi po, kapag mag-e-execute ng tela sa makina, ang supervisor po in charge. Isang mekaniko, pa-adjust ko yung makina para sa kapal o nipis ng tela. Yung ginawa po naming JO nung isang gabi, nung Wednesday po, nakipumasok. Complicated po, stripe po na t-shirt, na tela. Yung nabibili nyo sa mall na mamahaling may mga stripe, napakaselang po at napakamahal po per kilo. At kapag ginawa po namin, isinet namin sa makina yan, napaka-complicated. Napakaraming trabaho po. Pressure po ako. Nung i-double check ko po, hindi ko po napansin, may mali pala ang design ng stripe. Kaya po pumasok ako noong Wednesday. Ang unang binalita agad ng kumpare ko, ang kapalit akong supervisor, pare may mali kayo, 2 rolyo. Ang isang rolyo, 10.5 ang isa. Natakot po ako. Galit na galit ka si sir kaninang umaga. Sumisigaw sa galit. Di daw mapalagay. Pumunta po ako ng CR. Kabisado ko po ang manager ko pag nagalit. Talagang may saltik. Lahat ng masasakit na salita maririnig mo pag ini galit na galit. Sa loob ng 29 years kong kasama ang aking manager, alam ko, konting pagkakamali o malaking pagkakamali, matinding magalit itong manager ko. 2 rolyo mali namin. Nagpunta ako ng CR bago humarap sa kanya. Gumawa po ako ng report. Written report. Sa bandang dulo, wala akong ginawa, kundi inamin ko po ang pagkakasala ko, pagkakamali ko, ang negligence ko bilang supervisor. At sa bandang dulo, sir, I admit my faults. And I am ready to accept any penalties or punishment from the management. Tinanggap ko po yun. Nagkamali po ako eh. Kaya sinulat ko po sa written report ko, handa po ako sa anumang penalties o punishment na gagawin ng management sa akin. Inamin ko po. Nagpunta ako ng CR, nag-pray ako sandali, Panginoon, pwede po bang hipuin nyo
ang puso ng aking manager. Mamaya po, pagre-report ko sa opisina niya, ikalma niyo po siya. Ipanatag niyo po ang kanyang loob. Inamin ko naman po nagkamali ako, Panginoon. Yun po ang bulong ko habang nasa CR po ako. Para mapawi aking takot, nag-pray po ako sa Diyos. At praise God, pumasok po ako ng 2:30 sa opisina ng aking manager. Bagamat nasermo ng bahagya, takang-taka ko, hindi ganun katindi sinasabi ng kumpare ko nung umaga sumisigaw. Kalmante lang po ang aking manager. At nire-remind lang ako sa aking pagkakamali. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos sa napakabuting ng Diyos? Doon ko po nakita, kapag tayo sinasamahan ng Diyos, anumang panganib, anumang bad moments, pagagandahin ng Panginoon. Ang mahalaga, sa bawat pagkakamali, pagkakasala, handa kang tumanggap ng anumang punishment o disciplinary action kung talagang ikinagsisisin tunay. Ano ang sabi po ni David sa aklat po ng Awit 51, talata pong 4, Psalms 51 verse 4, sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko ay di mo na kinalugtan. Bandang huli po ng verse 4, sabi ni David, kaya may katwirang ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Tanggap ni David ang parusa na gagawin ng Diyos sa kanya. Kaya namatay ang kanyang anak, nagkagulong kanyang mga anak. Si Tamar, ginahasa ni Amnon. Pinatay ni Absalom si Amnon. Nagulo ang buhay ni David. Makikita natin, mga kapatid, sa bawat kasalanan ginagawa natin, may consequences po. Amen po ba? Pero maganda po, naging handa ang puso ni David tumanggap ng punishment mula sa Diyos. Hindi siya nag-react sa punishment ng Diyos. Yun po ang maganda. At yun po ang tinatawag na true repentance. Ready ka at willing ka tumanggap ng anumang punishment o disciplinary action galing sa Diyos o sa sino man tao na na-open mo. Kaya mga kapwa ko manggagawa sa JL Patag, kung tayo mong pinakakomit ng pagkukulang, pagkakamali, at bilang meron tayong pastora, si Pastora Ani, nag-decide siya na tayo i-discipline, huwag po tayong mag-react. Itikom natin ating bibig. Yun po ay tunay na pagsisisi. At habang tayo dinidisiplina, itama natin ang ating mga buhay sa harapan ng Diyos at ng mga tagapanguna po natin. Yun po ang true repentance na ipinakita ng buhay ni David sa Psalms 51. Amen po ba? Na kapag ikinabigyan ng disciplinary action, ng anumang penalties, at talaga man nagkamali ka, handa ka dapat tumanggap. Huwag ka namang magtuturo. Nakalulungkot po kasi, ang tendency natin, mga kapwa natin, mga Kristiyano, kapag tayo nagkakamali at sinisisi tayo, sisi ka parang sisi ng ibang tao. Kung sisi yung tinuturo mo, matuto po tayo mag-admit. At kapag in-admit mo, ibig sabihin, kasama nun, yung pag-admit, kasama nun, handa kang tumanggap ng anumang hatol sa iyo. Tulad ni David, handa po ako, Panginoon, sa iyong hatol at parusa. Nagkamali kasi siya. At dapat bilang mga anak ng Diyos, every time nagkukulang, nagkakamali tayo, at matapos mong umamin, humanda ka kung anumang penalty ang ibibigay sa iyo ng Diyos o ng mga taong under authority. Amen po ba? Number 5, and last, true repentance that acceptable and pleases to God. Number 5 and last, it produce a changed life. Ang totoong pagsisisi, makinig po tayo, matatapos na po ako. Ang totoong repentance, pagsisisi sa paningin ng Diyos, naroon yung changed life. Sabihin nyo nga po, changed life. Pagbabagong buhay. Praise God. Kung ikaw'y nagsisi na sa pagiging sugarol, dapat hindi ka nagsusugal. Kung ikaw'y nagsisi na sa pagiging babaero dati, dapat po, hindi ka na babaero. Naunawaan po natin? Nakalulungkot po. Meron doon lumapit kay Pastor Joey na umamin na may kinakasama siya na hindi niya asawa. At nahihirapan siyang hiwalayan. Alam ng babae na may asawa yung kanyang kinakasama. At sabi niya kay Pastor, nahihirapan siyang humiwalay sapat mali ang kanyang ginagawa. Sumasama sa Diyos, pero may kinakasama na hindi niya asawa. Then bumalik uli ang babaeng ito, at sabi niya, hiniwalay na daw niya, itinama na raw yung kanyang buhay. Sinubok ni Pastor Joey ang babaeng ito. Tinanong niya, ay kapag naaalala mo siya, anong feelings mo? Sabi ng babae kay Pastor Joey, namimiss ko po siya. Sabi ni Pastor Joey, hindi totoong repentance yan, kapatid. Ang totoong repentance, dapat, kinamumuhian na po natin yung mga maling gawain dati. Amen po ba?
Kapag sinasabi mo, ikinagsisi ng iyong kasalanan, maiisip mo lang, muhing-muhi ka sa kasalanan yon. Amen po ba? Praise God. Kaya kami ni Brother Rolly, nahulog kami sa kasalanan, pagsusugal. Kaya kapag sa mga patay pumupunta kami, ayokong lumapit sa sugalan. Doon ako galing eh. Namumuhi ako, inasumira ng buhay ko. Yun po ang pagsisisin tunay. Kinamumuhian mo yung dati mong ginagawang mali. Yun po ang ibig sabihin na meron ka ng changed life, pagbabagong buhay. Amen po ba? Praise God. Huwag tayo magmulto. Merong mga Kristiyano nagmumulto, bumabalik sa maling gawain. Hindi po true repentance yun. Naalala ko po bigla si Zaccheo. Nabasa natin sa Luke chapter 19, ang Panginoong Hesus darating sa kailang lugar. Si Zaccheo, gustong makita ang Jesus na ito. Ano ginawa ni Zaccheo na maniningil, tax collector? Malayo pa ang Panginoon dahil maliit po si Zaccheo. Parang Sister Melody na maliit. Umakit siya sa punong sikamoro. At pagtapat po ni Jesus sa punong sikamoro, hindi alam ni Zaccheo, bago pa lang siya umakit sa sikamoro, alam na ng Panginoong siya umakyat. Pagtapat po ng Panginoong Jesus sa punong sikamoro, tumingala ang Panginoon at hindi niya sinabi, hoy, bumaba ka. Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, Zaccheo, bumaba ka riyan. Alam niyo ang Panginoon, pag tayo tinawag, hindi kung ano-ano. Tinatawag tayo direkta sa ating mga pangalan. Amen po ba? At pagbaba po ni Zaccheo sa punong sikamoro, inimbitahan niya ang Panginoong Hesus sa kanyang tahanan. At habang nasa tahanan ng Panginoong Hesus, nag-share ng God's Word ang Panginoong Hesus. At dumaloy po ang kapangyarihan sa tahanan ni Zaccheo na mandarayang maniningil ng buwis. Matapos siyang makinig, nakunbik ang kanyang kaluluwa at puso. Tumayo po si Zaccheo at humarap sa Panginoon. Panginoon, ang kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko ngayon sa mga mahihirap na aking dinaya. At kung ako'y nakapandaya sa paniningil ng buwis, 4 na beses ko po na ibabalik sa kanila. Mga kapatid, yung po ebidensya ng true repentance. May pagbabagong buhay. Ang totoong pagsisisi sa ginawang kasalanan, hindi mo na binabalikan. At nagsisimula ka ngayong itama ang iyong buhay. Tayo po begising pa ngayong umaga. Totoo po, mayroong ilan sa inyo. Ang story ng buhay ko. Publicly, humingi ako na apologize sa nagawa kong mali. Nagkasala ako one time sa asawa ko. Alam ng ibang mga kamanggagawa natin to. Pero kinamuhian ko ang gawain yan. One time lang nangyari yon. Alam ng asawa ko yan. Nagsimula akong itama ang aking buhay. At noong mga panahon, nagkamali ako sa aking asawa. Araw-araw aking dalangin. Cleanse me, wash me. Hindi man ako nagsuot ng sako. Totoo, hindi ako naglagay ng abo sa aking ulo ng mga time na yon. Pero alam ng Diyos na buhay. Tunay kong pinagsisiyan ng aking kasalanan. Nagsimula akong iayos ang aking buhay. Salamat sa Diyos. Sabi ko sa sarili ko, Panginoon, di mo na ako magagamit. Marami aking ginawa. Kasuklam-suklam ang aking ginawa. Hindi mo na ako magagamit. Sabi ko sa asawa. Sabi ko sa misis ko, Mama, itago mo na mga barong ko. Hindi na ako magagamit ng Diyos. Pero salamat. Ang ating minamahal, ni Reverend Kay Lopez. Hinahanap daw po ako. At one time, nagkita po kami sa lobby. Dinala ako sa gilid. In-encourage ako. Pinag-pray over ako. Muli nagkaroon ako ng lakas ng loob na maglingkod sa Diyos. Nagpapasalamat din ako kay Pastora Ani. Alam niya ang buhay ko. Pinagkatiwalaan niya muli ako sa gawain ito. Ang mahalaga lang po, mga magulang at kapatid, totoo po, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero ang mahalaga sa Diyos, nagsisimula kang itama ang iyong buhay.
Sapat ang totoong repentance, it produce changed life. May pagbabago. Kasi kung binabalikan mo muli, yung mga mali mong gawain dati, hindi totoong pagsisisi ang kapatid. Ang totoong pagsisisi sa Diyos, nakatanggap-tanggap, iniiwanan mo ang dati mong maling gawain. Naalala ko bigla ang sabi ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 3 verse 18, ipakita nyo sa pamamagitan ng inyong mga pamumuhay ang tunay ninyong pagsisisi. Lucas 3:18. Ang totoong nagsisi sa kasalanan, merong new way of living. Amen po ba? May bagong buhay na. Ngayon, bago ako mag-pray, ano ang benepisyo ng true repentance? Dalawa lang po. Ano ang benepisyo, pakinabang ng totoong pagsisisi sa harapan ng Diyos? Number 1, true forgiveness. May ginawa kang totoong pagsisisi sa harapan ng Diyos, maranasan mo ang totoong kapatawaran ng Diyos na iginawad niya kay King David. Pangalawa, na benepisyo, benefits ng true repentance kapag ginawa mo sa harapan ng Diyos, meron pong restoration. Sabihin nyo nga po, restoration. Sa Tagalog, pagpapanumbalik, pagsasauli. Nung ikinabubuhay sa mali, maraming nawala sa iyo. Nasira relasyon mo, nasira ang buhay mo, whatsoever. Pero kung ikinigtunay na nagsisi sa Diyos, sa iyong kasalanan, ibinabalik muli ng Diyos ang magandang relasyon niya sa iyo. Inaayos niya lahat ng area ng buhay mo at nagiging smooth and blessings ang buhay mo. Amen po ba? Ibinabalik niya ang mga nawala sa iyo. Kaya natutuwa po ako, tuwan-tuwa ako sa Diyos. Nung panahon na ako'y nagkakasala sa Diyos at sa aking asawa, lubog ako sa utang. Wasak ang buhay ko. Para akong kandilang nauupos. Walang tiwala sa akin ng mga tao, na walang tiwala sa akin ng amo ko. Ang tingin ko, napakababa ng pagtingin nila sa akin, pero praise God. Dahil ako nagsisintunay sa Diyos, muli ako nakabalik. At naranasan kong restoration na galing mismo sa Diyos. Hanggang ngayon, pag ginagamit ko po yung kotse na binili ng aming anak, nahiiyak po ako. Kasi po dati, scooter lang gamit ko. No, okay, bata, ni bisikleta, wala po ako. Pero praise God, nagsimulang itama ang buhay ko sa Diyos. Nagpatuloy akong paglilingkod sa Diyos. Alam ko, hindi ako perfectong lingkod ng Diyos, worker ng JL Patag, pero ang aking pinagpapasalamat sa Diyos, tunay napakatapat ng Diyos. Mga kapatid, nais ko po sabihin sa inyo, bago tayo mag-pray, ang nawasak na buhay, kayang-kayang iayos ng Diyos. Eksperto ang Diyos sa pagsasaayos ng mga nasirang buhay, mga kapatid. Sapat na patunayan ko po yan. Isang araw po dumaan si Brother Manny sa bahay. For the glory of God, hindi ko po ikukwento ito para magyabang po ako sa inyo. For God's mercy and for God's glory. Sabi ni Brother Manny, Tatay Manny, Pastor, totoo po. Gusto kayo magsasalita ng mga taga-bulak. Sabi ko, Tatay Manny, for God's glory po yun. At pag alis po ni Tatay Manny sa bahay, pumasok po ako sa prayer room. Lumuhod po ako, Panginoon, salamat. Sa kabila ng aking karumihan, pagkukulang, minsan pa ginagamit yung aking buhay sa iba. Lord, I promise na ang lahat ng papuri, pasasalamat, at kaluluwaltian ay tanging sa iyo lamang ibabalik, Ama. Nirestore ng Diyos ang lahat ng mga nawala sa akin nang aking magkasala sa Diyos. Sapagkat yan po ang benepisyo ng true repentance. Muling ibinabalik ng mga Diyos ang mga nawala sa buhay mo. Ang mahalaga lang, handa kang magsisintunay sa Diyos. And before I close, bilang conclusion po, nais kong iwanan ng Jeremiah 15, verse 19. Sabi ng Diyos, if you repent, I will restore you, that you may serve me. Kung
dati kayo naglilingkod sa Diyos, nagkamali at wala na sa ministry, nais ko sabihin sa iyo, pwede ka ibalik ng Diyos. Ang malaga, sabi rito, if you repent, kung magsisisi kang tunay, i-restore kita. At muli kang makapaglilingkod sa akin. Tayong lahat itumayo sa harapan ng Diyos. Pwede po ba natin palakpakan ng malakas ang ating Diyos na napakabuti? Hallelujah! 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 Sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pagsamba. Nararamdaman ko po ang strong conviction ng Diyos sa ating church. Ngayon po, nararamdaman ko, nakikita natin yung mga pagkukulang natin. Kanina po nasabi ko sa inyo, marami pa tayong itatama sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Marami pa tayong mga attitudes and behavior na dapat i-correct ng Diyos, mga magulang. Ang mahalaga, ready ka. Willing ka na magpatama sa Diyos. Bago tayo umawit, sandali. Alam nyo, napakasarap na maranasan ang Espiritu ng Diyos. Kapag kasama natin ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan, nandun yung conviction. Kapag nararamdaman mo ang galaw ng Espiritu ng Diyos, nararamdaman mo ikay marumi kung may kasalanan kang ginagawa. Ipinakikita sa iyo ng Espiritu ang pagkukulang mo. Naalala ko mo bigla, si Pedro, nung ibuhos niya muli ang lambat, sabi sa utos ng Panginoon, at ng kanyang iahon ng lambat, napakarami niyang huli. At nagulat si Pedro sa dami ng huli ng lambat na kanyang daladala. At nung iniahon ni Pedro ang lambat sa dami ng huli, alam niyang gawa ito ng Diyos. Siya'y nanikluhod at sabi niya sa Panginoon na nasa pangpang, Panginoon, lumayo po kayo sa akin. Ako'y maraming basahan sa inyo. Hindi po ako nararapat sa iyo, Panginoon. Napakaganda at napakasarap. Ang Espiritu ng Diyos ay malayang gumagalaw sa atin. Nakikita natin yung ating mga kakulangan, yung ating mga karumihan. Wala kang pwedeng ipagyabang kapag ang Espiritu ng Diyos ang siyang nangungusap sa iyo. Amen po ba? Muli, uulitin ko po. Kung nasira ang ating buhay dahil sa ating mga maling ginawa, sasabihin ko sa inyo, maging ikaw na nanonood ng Facebook Live na ito, eksperto ang Diyos sa pagre-repair ng mga nasirang buhay. Eksperto po ang Diyos sa pagre-restore ng mga ninakaw ng demonyo sa ating mga buhay. Ang mahalaga, handa ka ngayon lumapit ng pusong may pagpapakumbaba. Pwede po ba tayo umukot sandali? Umikit sandali sa harapan ng Diyos. Banal na Espiritu, malaya kang gumalaw. Kumilos, mangusap sa aming kalagitnaan. Gawin mo ang gusto mo, Panginoon. Ipakita mo ang aming kakulangan. Ipakita mo ang aming mga kasalanan. Itama mo kami ngayong umaga. Tulad ni David, Panginoon, isang pusong dalisay ang nais namin ngayong umaga. Sabi ng Bible, ang puso ay mandaraya, Panginoon. Hayaan mo ngayong umaga dumaloy ang Espiritu ng kabanalan, ang paghuhugas ng aming mga karumihan. Sister Jonah, please, pusong dalisay. Magtaas po tayo ng kamay bilang panalangin. Softly, please. Itaas po natin ang ating kamay sa Diyos bilang pagpapakumbaba. Iparinig po ninyo sa banal na Espiritu ang awit na yan. Likhain, O Diyos, para sa akin, pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais. Likhain, O Diyos, para sa akin, Pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais. Likhain, O Diyos, para sa akin, isang pusong tapat.
Nawa po, yun ang ating dalangin sa Diyos ngayong umaga. Habang inaawit mo yan, pinadadali ng Diyos ang cleansing power ng Panginoon. Sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pwede po bang tinig lamang ng Diyos without the organ, please, and instrument? Pusong dalisay ang aking nais. Siya nga po, Panginoong Hesus. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat Na sa'yo'y na nagmamahal. sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo. Walang alinlangan. Walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Tuloy mo lang, Kuya Ariel, yung play ng organ. Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga. Siya sa atin yung aming mga puso at buhay. Lantad sa iyo ang aming buhay. Wala kaming may tatago sa iyo. Maaring dayain namin ang aming mga kasambahay, mga kakilala, pero Panginoon, ang isang malaking katotohanan, di ka namin pwedeng dayain, O Diyos. Panginoon, hugasan mo po kami ng iyong mapupulang dugo at hayaan mo ngayong umaga, pumasok ka sa aming puso at hayaan mo, Panginoon, ikaw maging Panginoon at Diyos ng aming mga buhay. Panginoon, alisin mo naman galit, tampo, o sama ng loob na nakapasok sa aming mga puso. At anumang kayabangan o pride, O God, itunawin mo ng iyong kapangyarihan. At ayaw mo ang kapakumbabaan ang maghahari sa aming mga puso, O Diyos. Anumang kalikuan o kasalanan na inaaming inililihim, O Diyos. Ilantad mo ngayong umaga. At kami magsisintunay. Hugasan mo kami ng iyong dugo. Pwede po bang habang nakapihit at nakataas ang ating kamay, sumunod kayo sa bigling panalangin ito, sabihin niyo po panalangin ito, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo malapit po ako sa iyo nang may pagpapakumbabang puso. na may pagpapakumbabang puso. Inaamin ko po, Inaamin ko po maraming kasalanan maraming kasalanan ang nakatago sa aking puso. ang nakatago sa aking puso. Inaamin ko po, O Diyos, Inaamin ko po, O Diyos, may mga pangit akong behavior may mga bagay akong behavior na dapat mong i-correct. na dapat kong i-correct. Ngayong umaga, O Diyos, Ngayong umaga, O Diyos, nagpapahugas po ako sa iyo nagpapahugas po ako sa na iyong mapupulang dugo. ng iyong mapupulang dugo. Linisin niyo po Linisin mo ang lahat ng kalikuan, ang lahat ng mga pagkakamali, mga pagkakamali mga pangit na ugali na meron sa aking puso. na meron sa aking puso. Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, patawarin niyo po ako patawarin niyo po ako at hayaan niyo po at hayaan ang iyong pagpapatawad ang iyong pagpapatawad ang siyang dumaloy sa buhay ko. ang siyang dumaloy Panginoong sa buhay. Hesus, Panginoong Jesus, patuloy na tinatanggap patuloy kita tinatanggap at kinikilala at kinikilala bilang aking Savior bilang aking Savior at Panginoon at Panginoon ng aking personal na buhay. ng aking personal. Patuloy kang maghari, Panginoon, Patuloy kang maghari, sa aking Panginoon, buhay, sa aking buhay, sambahayan, at sa aking buong pamilya. Ang napakagandang plano mo, napakagandang ang siya pa rin maganap sa buhay ko at sa aking sambahayan. sa aking sambayanan. Panginoon, ito po aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Mga kapatid, ating palakpan minsan pa, Panginoon. Sister Jonah, please. Ngayon po, malinis na ang ating puso, ang ating buhay. Wala na tayong guilty feelings. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, just the people of God. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Come on, let us bow our hands to the Lord. Hallelujah. Sing a song, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. 'Cause you came near, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. Praise the Lord. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, for all you've done. Just the people of God, 'cause you came near from the everlasting to the world to The live. world we live. The Father's only Son. The Father's only Son. Just the people of God, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Parinig po natin ang ating boses. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah.
So sabi po sa Colossians 3 verses 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for the human master. Verse 24, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. So, Brother Ariel, bakit naman yan yung na-share mong verse? So kasi po sa atin po kasi dito, remind ko lang din po yung bawat isa na ang tithes po natin is hindi yan nakadepende kung gaano o kalaki o kaliit yung ibibigay. Ang sinabi po doon sa Malakay 3:10 is bring the tithe. Kapag sinabi po nating tithe, ang sabi po niyan sa Google, ayan, ginugol ko siya. So 1/10 of annual produce or earnings. So kung tayo man po ay kumikita lang ng 500 per week, so magkano po yung itatites natin? 10% po ng 500 is 50 pesos. Yan. So, kasi po ang minsan nangyari sa atin, kasi sabi dito, not for human master, do it for the Lord. Kasi po minsan naisip natin, maliit lang kasi yung tithes ko, siguro hindi na akong bibigay, next week na lang. Diba? So maliit lang kasi yung tithes ko eh. Pero hindi naman po doon tinitignan ng Lord eh. Ang sinasabi dito, kung yung 10% ba is sinusunod natin. Kung tayo po ay kumikita ng 10,000 monthly, 15,000 monthly, wala rin pong pinagkaiba yan sa kumikita ng 30,000 monthly tsaka 50,000 monthly. Kung ang binibigay po natin is yung tama, yung 10% ng ating kinita sa buong isang buwan or every payroll. Ako po ay nagtatrabaho sa isang HR po ako. So, syempre, sa isang empleyado na nasa opisina, ang sweldo niyan is every 10 kasi akin eh. Yan. So, 15 katapusan po, kadalasan. So, nasa inyo naman po yan kung paano ninyo i-schedule yung tithes and offering. So kung gusto nyo po, kinsenas katapusan, wala pong problema doon. Ang pinag-uusapan lang po dito is kung tama po yung ating ibibigay. Siyempre, kapag po tama yung binigay natin, siyempre po sabi dito whatever you do, work it with all your heart. So kasama po doon ang ating finances. Yan. So tayo po kung gusto natin pagpalain ng Lord, kung gusto natin na magkaroon ng inheritance, hindi lang spiritually, kasama din po doon financially, so dapat gawin po natin yung part natin bilang isang Kristiyano. Share ko lang din po, sino po sa inyo dito yung nasalanta ng bagyo? Sino po? Yung binaha, yung pinasok yung loob ng bahay, nasira yung flat screen TV, nabasa yung kutsyon, nabasa yung sofa, graduate yung ibang mga gamit. Sino po? Yan, meron pong iba. Pero praise God pa rin po kasi nung kayo ay nagtaas ng kamay dito, ibig sabihin buhay kayo. Amen po? Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Not unlike sa ibang part ng Pilipinas na meron talagang namatay. Siguro na yung iba po dito naranasan natin pumila doon sa Igiban kasi 3 days, 5 days na walang tubig sa atin. Nagtsaga siguro ng 3 days saka 5 days na nagpaypay kasi walang power sa bahay natin. Pero praise God kasi nandito po tayong lahat. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kasama po yun sa pinagtatights natin every Sunday. Naingatan tayo ng Diyos, nasamahan tayo ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sige po, taas po natin yung ating tithes and offering. Maging yung ating mga kamay para sa ating mga kaloob. Panalangin po natin. Panginoon, maraming pong salamat sa aming trabaho, Panginoon, sa aming mga tinatangkilik, Panginoon. Maraming pong salamat sa knowledge and wisdom, Panginoon. Yung ability to produce wealth, oh Father God. Thank you for that mindsetting, oh Father God. Maraming pong salamat dahil Ikaw, Panginoon, nagbibigay ng katalinuhan. Ikaw, Panginoon, nagbibigay ng skill para kami, Panginoon, ay kumita. And Lord, habang kami kumikita, Father God, tanggapin mo, Panginoon, yung tithes namin, yung 10% ng aming kinikita, Father God. At nawa, Panginoon, magamit ito sa iyong ubasan, Father. Bless those, O Father God, na nagbibigay sa iyo. Bless, O Lord, yung mga puso, Panginoon, na willing, Panginoon, na ibigay yung tama para sa iyo. Father God in heaven,
Bless, Father God, yung mga nagtatides, Panginoon. Bless din po yung mga nag-o-offering, Father God. Panginoon, maraming pong salamat at binabigyan po namin sa lahat mapurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Truly, O God, hindi po kayang sukatin ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat sa pagpapaalala na hindi kami dapat na nandoon sa lugar ng kasalanan. We have the chance to repent. We have the chance to ask for your forgiveness. At hindi ka nalulugod sa isang buhay na marumi. Kaya sa umaga pong ito, salamat sa iyong mensahe na dinala po ni Brother Nestor na nagpaalala sa iyong mga anak na hindi kami tatagal sa iyong presensya kung hindi kami magsisisi, magre-repent sa aming mga kasalanan. Hayaan mo po na ngayong araw na ito na sila'y nagsisi, nagrepent, lumapit muli sa iyo. Patnubayan mo po ang bawat isa. Ingatan mo, Panginoon, ang kanilang mga buhay. At hayaan mo, O Diyos, na lumakad lamang sila ayon sa iyong kalooban. Kung meron mang tukso na darating, patatagin mo po sila. Palakasin mo po sila to reject all these temptations at huwag po silang magkasala. Ingatan mo po ang kanilang mga buhay. Even Lord, sa paglabas po namin sa lugar na ito, hayaan mo na ang pagsama mo ay maranasan ng bawat isa. Salamat sa kagalingan na ibinigay mo po sa kanila. Salamat sa pagpapala. Salamat, O Diyos, sa lahat ng biyaya na nagmumula sa iyo. At ang dalangin po namin, O Diyos, hindi po namin nakakalimutang itaas sa iyo yung darating na anniversary. Father God, this is for you. This is for your glory. This is our worship to you. Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang aming 25th anniversary. I-anoint mo ang bawat parte ng aming program. At tunay nga po, O Diyos, ito'y maging pagpapala sa bawat isang dadalo, sa bawat isang makikinig, sa bawat isang manonood. Hayaan mo na ang pagpapala according to your grace and according to your blessing ay mananasan po ng lahat ng mga ito in the name of Jesus. Salamat po, O Diyos. Let the blood of Jesus cover us at iligtas kami sa lahat ng aksidente, sa lahat ng gawa ng kaaway at ibalik mo po kami next Sunday. May panibagong lakas, may panibagong pag-asa sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Maraming pong salamat. Sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, kaluwalhatian sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. And everybody say, Amen.